Magandang araw! Muli na namang guguho ang mundo ng ating mga bida. Todo ang galit at selos ni Guillermo nang malamang kasama ni Victoria, sina Leonardo at Lolo Samuel sa Hacienda Robles. Pero sa gitna ng kagustuhan niyang mabuo ulit ang kanilang pamilya, isang nakakagulat na balitang magpapatigil sa mundo ng lahat. Buntis si Kim at tuloy na ang kanilang kasal. Nang makarating ang balitang ito kay Victoria, bagamat pilit siyang nagpapakatatag, hindi pa rin maiwasang kumirot ang kanyang puso. Ito na nga ba ang hudyat para tuluyang bitawan ni Victoria ang natitira niyang pag-asa kay Guillermo? Simulan na natin. Guillermo POV. Kanina pa mainit ang ulo ko. Paano ba naman kasi? Ngayon ko lang nalaman na bumalik na pala sa Hacienda Robles si Victoria. Hindi ko malang ito alam tapos nang tawagan ko din si Zara. Nandun din pala to. Kasama doon ng mga to na bumiyahe si Lolo Samuel. And the worst, pati na din si Leonardo. Lalong kinain ng matinding inis ng puso ko. Alam kong karakas ni Leonardo at kahit hindi ako nakikipag-communicate dito, alam ko din na hanggang ngayon, single pa rin ito. At lalong alam ko din kung anong dahilan kung bakit lumalapit-lapit kay Victoria. Noon pa man, alam ko nang may malalim na pagtingin si Leonardo kay Victoria at nakakatakot isipin na baka sa pagkakataon na ito. Matagumpay na itong tuluyang maangkin ang puso ni Victoria. Kahit naman may 3 anak na kaming dalawa ni Victoria, parang dalaga pa rin to sa paningin ng lahat. Kung ganda ang pag-uusapan, alam kong angat pa rin si Victoria. Kaya nga siguro hanggang ngayon, hindi ko to nakakalimutan eh. Ang akala ko talaga, burado na to sa puso ko. Pero nagkamali ako. Nung nakita ko ulit kasi si Victoria, muli na namang nabuhay ang damdamin na matagal ko nang ibinaon sa puso ko. Gusto ko na lang sana ng tahimik at masayang buhay. Pero bakit napakahirap abutin yun? And now, heto ako, hindi na naman mapalagay sa isiping mukhang gumagawa na naman yata ng hakbang si Leonardo para ipursu ang pag-ibig nito kay Victoria. Nahihirapan din ang kalooban ko. At doon ako sobrang nahihirapan. Daddy, hindi na po ba pupunta si Mommy? Narinig kong tanong ni Via. Napatitig ako sa malungkot nitong muka at pagkatapos sa mga pagkain na nakalatag sa mesa. Umorder talaga ito kaninang tanghali ng mga pagkain para daw pagsaluhan nila pagdating ng mommy nito, pero hapon na lang walang Victoria ang dumating. Ang mga pagkain hindi man lang nabawasan. Tinawagan kong mommy niyo. Pero hindi daw siya makakarating eh. Seryosang bigkas ko. Ang pinipigilang luha sa mga mata ni Via ay tuluyan ng nalaglag. Si Gabriel naman, tahimik lang pero kitang-kita kong lungkot sa mga mata nito. Alam kong iisa lang ang gusto ng mga anak ko. Yun ay ang makasama palagi si Victoria. Pero paano nga ba mangyayari yun kung may iba ding priority si Victoria sa buhay niya? Pero huwag kayong mag-alala. Kapag magaling na si Gabriel at pwede nang lumabas dito sa ospital, susundan natin ang mommy niyo sa Hacienda Robles. Muli kong bigkas. Talaga po, Daddy? Totoo po ba yan? Halatang excitement sa boses ni Via na tanong nito sa akin. Kaagad din naman akong tumango. Siguro, wala namang masama kung susundan namin si Victoria sa Hacienda, hindi ba? Hindi to pwedeng magstay ng matagal dito sa Hacienda. Nang wala ako, lalo na't alam kong umaali-aligid na naman si Leonardo dito. Kaya mas maganda siguro na kami na lang ang pupunta doon. Dad, magaling na po ako. Ayaw ko na po dito. Please, Daddy. Gusto ko na pong sundan si Mommy. Please. Sabat din naman ni Gabriel. Pakiramdam ko, may libu-libong karayom ang tumusok sa puso ko. Nasasabik ang kambal sa kalinga ng isang tunay na ina at mukhang nagkamali ako ng desisyon ko noon. Dapat pala, hindi ko na lang sila inilayo kay Victoria noon eh. Dapat pala, hindi ko na lang dinamay ang mga bata sa padalos-dalos na desisyon ko. Pero, nangyari ng mga hindi dapat mangyari. Kaya wala na ako magagawa pa kung hindi ang bumawi ngayon. Pagkatapos kong makausap ang kambal, kinausap kong doktor ni Gabriel Ace. May mga test na gagawin sa bata kaya ilang araw pa sigurong kailangan naming hintayin para makalabas ito ng ospital. Habang nasa ospital kami, tinangka ulit ni Kim na dumalaw. Habang lumilipas ang araw, mas nagiging makulit ito na siyang ayaw ko sa ugali nito noon pa man.
Guillermo, ano ka ba? Bakit palagi na lang akong second priority mo? Hindi po pwedeng ako naman muna ngayon. Please, tingnan mo naman ako oh. 3 taon na tayo na may relasyon, pero palagi mo na lang akong binabaliwala. Naluluhan itong sambit. May mga anak ako. Alam mo yun sa umpisa pa lang. May mga anak na dapat kong unahin. Kim, kung hindi mo maintindihan ng bagay na yan, mas mabuti pa sigurong maghiwalay na lang tayo. Seryosong sagot ko din dito. Nakita kong sakit na kaagad na gumuhit sa mga mata nito. Pumatak ang luha sa mga mata at makailang ulit na umiling. Hindi pwede Guillermo. Mahal mo ko hindi ba? Kung ang tungkol sa mga anak mo lang ang problema, kaya ko naman lang tanggapin eh. Nakita mo ba, sa loob ng 3 taon na magkasintahan tayo, tinanggap ko na sila. May mga bonding na nga kami eh. Kaya lang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit lumayong loob nila sa akin ngayon. Lumuluhan itong sambit. Sa bawat katagang binitawan ni Kim, ramdam ko ang pait. Alam ko na mahal ako nito eh, kaya lang ang tanong, minahal ko din ba itong si Kim? I think hindi. Ginawa ko lang siyang panakipbutas para tuluyang makalimutan si Victoria. At ngayong nakita ko na ulit si Victoria, nagulo na naman ang sistema ko. Kasalanan to ng mga magulang ng kambal. Siguro nilasan yung isipan nila Via at Gabriel, kaya ayaw na nila sa akin. Muling wika ni Kim. No, hindi totoo yan. Nagkakamali ka na sinasabi mo, Kim. Seryosong sambit ko. Paanong mali ako? Simula nung nagbalik ang Victoria na yan sa buhay ng kambal, alam ko na may nagbago. Guillermo noon, malambing sa akin ang kambal. Pero ngayon, tingin nila sa akin para isang kontrabida na. Lumuluhan itong sambit. Hindi ko nga alam eh kung saan ako nagkamali. Tinanggap ko naman sila ng buo kasi mahal kita. Kaya lang siguro, mas mahal talaga nila ang taong nagduwal sa kanila dito sa mundo kumpara sa akin nagmamalasakit lang. Naghihimutok ang tono ng boses na patuloy nitong sambit. Guillermo, alam kong minahal mo din ako at nangako ka sa akin ng kasal. Hindi mo pwedeng talikuran yon. Ayaw kong mapahiya at tsanta kong maapekto ng karir ko kapag hindi matutuloy ang kasal natin. Guillermo, mahal na mahal kita. Muli nitong bigkas at walang sabi-sabing basta na lang itong yumapos sa akin. Hindi naman ako makakilos. Sa totoo lang, naguguluhan na ako eh. Gusto ko nang tapusin ang relasyon ko dito kay Kim. Pero hindi ko naman alam kung paanong gagawin na hindi magmumukhang unfair para dito. Lalo na't wala naman itong nagawang kasalanan sa akin eh. Naging mabait itong nobya sa akin sa nakalipas na 3 taon. Bumalik ka na ulit sa akin, Guillermo. Ituloy na natin ang relasyon natin. Mamamatay ako kung sakaling iiwan mo ako. Umiiyak nitong muling bigkas. Promise, kahit na hindi akong first priority mo, maintindihan ko yon. Basta wag mo lang akong iiwan. Paano ko ididispatcha sa buhay ko ang isang kagaya ni Kim? Sa totoo lang, naguguluhan ako. Nagpa siya akong muling isama si Kim sa private room kung saan nakakonfine sila Gabriel Ace. Gusto ko din kasing makitang sa loobin ng mga anak ko, kaya lang napansin kong hindi nakagaya ng dating pagtanggap ng kambal kay Kim. Malamig na at wala nang gana. Wala nang dating init ng pagtanggap ng mga ito kay Kim. At alam kong hindi yun isang malaking mali. Alam kong sa pagkakataon na ito, iisa lang ang nais ng kambal. Yun at ang ina nila. I have pasalubong for you guys. Gabriel, magpagaling ka ha. Napag-usapan namin ng daddy mo na after yung gumaling, mamamasyal tayo ulit kagaya ng dati. Nakangiti nitong wika sa mga bata. Napansin ko naman na pilit itong kinukuha ulit ang loob ng mga bata. Pero mukhang wala na talaga eh. Si Via Marie busy sa kanyang cellphone. Samantalang si Gabriel naman nagtulog-tulugan. Naluluha tuloy na muling napatitig sa akin si Kim. Nangungusap ang mga mata nito at halatang pigil na maiyak ulit, kaya naman nilapitan ko si Via at may hinahon na kinausap. Kinakausap ka ng tita Kim mo, pakinggan mo naman siya anak. Nakangiting sambit ko. Nagtaas naman ang tingin si Via at seryosong tumitig sa akin bago nagsalita. Paano mo makukuha ulit ang loob ni Mami kung may ibang Mami po kayong gustong ipakilala sa amin? Dati gusto ko po si Mami Victoria, siya po ang Mami ko. Tapos si Tita Kim, nobya niyo lang po siya. Para naman yung isang malakas na bomba na sumabog sa pandinig kong katagang yon.
Sa kauna-unahang pagkakataon, tulala ako napatitig kay Via. Ngayon ko lang lubusang napagtanto na lumalaki na mga palang mga anak ko. May sarili na silang pag-iisip. Alam na nila ang gusto nila. Hindi na sila isang paslit at naintindihan na nito ang mga nangyayari sa buong paligid. You promise us po na kapag magaling na si Gabriel, uuwi na kami ng Hacienda Robles. Dad, pwede bang doon na lang kami? Gusto namin ni Gabriel na si Mommy naman ang palagi naming makakasama. Muli nitong sambit. Guillermo, narinig mo ba yun? Ayaw na talaga sa akin ng mga anak mo. Fine, kung ayaw na nila sa akin, bakit nga ba hindi mo na lang sila ibigay sa ina nila? Gusto nila. Mahina pero galit ang puno ng sa tono ng boses na bigkas ko. Napansin ko na tigilan naman ito. Maluhalo itong napatitig sa akin bago sunod-sunod na umiling. Now I know, wala na talaga akong halaga sa iyo eh. Guillermo naman, lahat ng pabor, binibigay ko na. Pati pride ko, sinantabi ko na nga eh. Ano pa bang kulang? Wala ba talaga akong halaga sa iyo? Lumuluha nitong sambit. Marahas naman ako napabuntong hininga. Umiling ako ng makailang ulit bago ko nagsalita. Kung hindi mo kayang ganitong klaseng setup, at kung talagang nahihirapan ka na, mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Walang paligoy-ligoy kung bigkas. No, Guillermo. Hindi. Hindi ako papayag. Ayaw ko. Halos mag-hysterical si Kim pagkatapos kong sabihin ng katagang paghihiwalay. Hindi pwedeng basta mo na lang akong hiwalayan pagkatapos ng lahat-lahat. Mahal kita eh. Alam mo naman sa nakalipas na mga taon, sa'yo lang umikot ang buhay ko, Guillermo. Umiiyak nitong sambit. Hindi naman ako nakasagot. Malaking bahagi ng puso ko nagsasabi na naawa ko dito kay Kim. Pero gusto ko din kasing harapin ang totoong gusto ko. Yun ay ang mabuo ang pamilya naming dalawa ni Victoria. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, wala na rin halagang lahat-lahat. Hindi ako mangingimi, nakitilili ang buhay ko. Punong ng pagbabanta sa tono ng boses na bigkas nito. Kim, nababaliw ka na ba? Hindi mo pwedeng gawin yan. Gagawin ko, Guillermo! Gagawin ko! Ano pang halaga ng buhay ko kung wala ka? Kung iiwan mo din lang naman ako. Lumuluha nitong sambit. Wala sa sariling napasulyap ako sa mga anak ko. Ang pagtatalo naming dalawa ni Kim ay hindi dapat masaksihan ng mga anak ko. Wala sa sariling marahas ako na pabuntong hininga. Let's talk outside. Malamig ang tono ng boses na bigkas ko. Hindi naman ako naghintay ng magiging sagot niya at basta ko na lang itong hinila palabas ng hospital room ng mga bata. Tahimik kaming nakarating ng parking area. Sumakay kami ng kotse at seryoso muling hinarap si Kim. Sabihin mo sa akin, nagbibiro ka lang di ba? Seryosong sambit ko, may bahid pa rin ng luhang mga mata nito na umiling ito. Seryoso ako sa sinabi ko kanina, Guillermo. Hindi ako mangingimi na kitlin ang sarili kong buhay, pati na rin ang batang nasa sinapupunan ko. Kung sakaling ihiwalayan mo ako. Seryosong sagot din naman ito. Kaagad din namang namilog ang mga mata ko sa pagkagulat. Napatitig pa ako sa tiyan nito bago sa mukha nito. Anong sabi mo? Mahina pero may diin sa tono ng boses sa tanong ko dito. Guillermo, you heard it right. Tamang narinig mo sa akin. Buntis ako. Natupad ng napag-usapan natin bago tayo umuwi dito ng Pinas. Buntis na ako sa panganay natin. Seryoso nitong sagot sa akin. Pakiramdam ko biglang lumaki ang ulo ko sa aking narinig. Bigla ding lumakas ang pagkabog ng dibdib ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Bago nagbalik ang Victoria na yan. Regular na tayo nagsisex, hindi ba? Siguro naman hindi nakapagtataka kung makakabuo tayo, hindi ba? Guillermo, ayaw ko pa sanang sabihin ng tungkol dito dahil gusto kitang i-surprise. Sa araw ng kasal natin pero nakikita ko na unti-unti mong pagbabago. Isa din to sa dahilan kung bakit hindi ko gustong maghiwalay tayo. Ayaw kong lumaki ang anak natin hindi niya kasamang ama niya. Lumuluha nitong sambit. Sa totoo lang parang may kung anong mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib ko habang pinapakinggan ko ang mga katagang binitawan ni Kim. Hindi ako makapaniwala sa narinig mula dito. Kung buntis ito, paano ng plano kong muling suyuin si Victoria? Paano ng tunay kong pag-ibig? Ito na ba ang tamang pagkakataon para tuluyan ko ng pakawalan si Victoria at pakasalan si Kim? Lalo na at magkakaanak na kami. Pero mahirap para sa akin na pakawalan si Victoria. Mahal ko to eh. Gusto ko nang ayusin ang buhay ko kasama to. Pero paano mangyayari yun kung ganito nagdadalang tao na pala si Kim?
Magpapakasal na tayo, hindi ba? Guillermo, ayaw ko ipanganak ang batang ito na hindi pa tayo nabasbasan ng sakramento ng kasal. Gusto kong ibigay ang pinaka-the best sa batang ito. Muli nitong wika, wala na akong nagawa pa kung hindi ang tumango na lang. Wala trap na ako sa sitwasyon na to. Hindi ko pwedeng biguin si Kim, lalo na at nagdadalang tao ito. Salamat Guillermo, huwag kang mag-alala. Magiging mabuti akong asawa sa'yo. Hindi kita bibiguin. Nakangiting samit nito. Pagkatapos naming mag-usap, inihatid ko si Kim sa kanyang kondo. Napag-usapan namin na sasamahan ko tong i-fit ang wedding gown kinabukasan. Pagkatapos kong ihatid si Kim sa isang bar ako dumiretso, binilinan ko ang dalawang kasambahay na nagbabantay kay Gabriel A sa ospital na sila na munang bahala sa mga to. Sa ngayon, wala akong lakas ng loob na harapin ang mga anak ko. Muli ko na naman kasi silang binigo Victoria POV. Suot ang aking boots, maong pants at maluwag na t-shirt. Lumabas ako ng kwarto para mag-ikot ulit sa buong paligid ng Hacienda Robles. Ganitong routine ko kapag nandito ako sa Hacienda. Walang araw na hindi ako nag-iikot sa buong paligid para i-check ang mga kaganapan sa buong paligid. Hands-on ako pagdating sa mga ganitong bagay at gusto ko din kasing palaging makipag-communicate sa mga tauhan ko. Bago ko tuluyang bumaba, dinaanan ko muna sila Ana at Baby Leticia sa kanilang silid. Nadatnan ko na tulog pa ang mga ito, kaya binilinan ko sila Manang ay maymay sa kung anong ingat na dapat nilang gawin na pagising ng mga bata. Huwag niyo po muna silang payagang maligo sa swimming pool, Manang ha? May sipon si Leticia at baka lumala kung magpapabad na naman siya sa tubig. Seryosong sambit ko. Masusunod po, senyorita. Sagot din naman ito kaagad. Hindi ko kasi alam kung anong oras ako makakauwi Maaring sa farm na ako makakain ng lunch nito kasama ng mga trabahador. Tinahak ko ang maraming baitang. Kaya lang bago ko tuluyang nakababa narinig kong galit na boses ni Lolo Samuel. Kung maaga ako nagising ngayong araw, mas maaga si Lolo Samuel. Nasa living room ito, kaharap si Zara at mukhang may seryosong pinag-uusapan. Yan ang sinasabi ko dyan kay Guillermo. Magpapakasal? Talaga palang wala siyang plano ayusin ang buhay niya kasama si Victoria? Seryosong bigkas ng matanda, kaagad namang nagsalubong ang kilay ko sa narinig. Tumigil ako sa paghakbang para mapakinggan pa ang pinag-uusapan ng dalawa. Wala na tayong magagawa, Lolo. In-announce na nga ang nalalapit na kasal nilang dalawa ni Kim, hindi ba? At saka ang alam ko, buntis daw kaya gustong madaliin ang araw ng kasal. Ani naman ni Zara, wala sa sariling napatakip ako sa aking bibig. Ang maagap mong mood kanina ay biglang naglaho. Kahit naman wala na akong planong makipagbalikan kay Guillermo, nakaramdam pa rin ako ng sakit ng kalooban. Ikakasal na pala to at sa ibang babae. Well, matagal ko naman nang tinanggap ang lahat na hindi na kami. Pero bakit may nararamdaman pa rin akong kirot sa puso ko? Mahal ko pa rin ba siya? Maaaring oo, si Guillermong ama ng 3 kong anak. Dati kong boyfriend at walang sinumang lalaki ang dumaan sa buhay ko kung hindi ito lang. Kaya medyo masakit pa rin pala. Gayunpaman, nagsusimigaw pa rin ng katotohanan na hindi na talaga kami pwede at dapat lang na maging bato na ang puso ko at hindi na ako makaramdam ng kahit na anong sakit. Kagaya na lang ng nararamdaman ko ngayon. Maganda na rin sigurong magpakasal na si Guillermo sa iba para tumigil na din ang puso ko na umasa na bandang huli kami pa rin pala. Tama, kahit naman na sinasabi ng isipan ko na ayaw ko na kay Guillermo, pero kabaligtaran naman ang bulong ng puso ko at ngayong mag-aasawa na si Guillermo, dapat lang na kalimutan ko na to. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa kukote ng batang yan at kung bakit kailangan pang maghanap ng ibang babae. Nandiyan naman si Victoria. Binigyan na siya ng 3 anak pero sige pa rin ang panluloko. Malakas ang tono ng boses ni Lolo Samuel. Halatang galit ito kaya naman nagpasya na akong ituloy na ang pagbaba. Lo, hayaan mo na si Guillermo. Malaki na siya at alam niya ng ginagawa niya. At saka mukhang okay naman na si Ate Victoria Sagot naman ni Zara pero nung napansin ako nitong paparating, kaagad din itong napahawak sa bibig. Ate Victoria, good morning po. Nag-breakfast na ba kayo? Nakangiting sambit ko. Kaagad namang tumingala si Lolo at kita kong lungkot sa mga mata nito. Victoria, ikaw, kumain ka din muna bago ka mag-ikot sa paligid.
Wika nito sa akin. Tumango naman ako. Opo, kakain po ako. Teka, bakit parang ang aga-aga? Ang lungkot niyo naman yata. Naku, hindi magandang umpisa ng umaga ng malungkot. Ganito na lang, kung gusto niyo bang sumama sa akin na mag-ikot sa buong paligid, pick up na lang ang sasakyan natin para pwede si Lolo. Nakangiting sambit ko. Kaagad namang gumuhit ang ngiti sa labi ni Sarah, samantalang si Lolo naman kitang-kita kong galak sa muka. Siguro, kung nabubuhay lang ang papa mo, proud siya sa'yo iha, ang bait mong bata. Sa kabila ng mga nangyari noon, hindi ko malang nakitaan na nagtanim ka na ng sama ng loob sa amin. Madamdaming bigkas ni Lolo Samuel. Napangiti na lang ako at hindi na ako nagsalita pa. Tinulak ko na lang ang wheelchair nito patungo sa dining area. Naku, napakasakit man para kay Victoria. Minsan kailangan talaga nating tanggapin ang mga bagay na hindi na nakalaan para sa atin. Ang maikling aral sa kabanatang ito, matutong magpalaya at pumili ng sariling kapayapaan. Minsan ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang pagbitaw sa nakaraan para magkaroon ng space ang mas magandang bukas. Ano sa palagay ninyo? Tama lang ba na tuluyan ng kalimutan ni Victoria si Guillermo? I-comment nyo na yan sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa susunod nating kabanata. Hanggang sa muli.